Sa katahimikan ng lumang bodega, mabigat ang hangin, puno ng alikabok at amoy ng lumang kahoy. Humakbang si Punggay, nanginginig ang dibdib, hirap huminga. Sa sulok, nakaupo si Tanggol, mahigpit na hawak ang lumang baril na minsang ibinigay sa kanya ni Mang Cardo. Mabigat ang kanyang mga mata, tila pasan ang lahat ng nakaraan. Tanggol, nanginginig ang tinig ni Punggay. Dahan-dahang itinaas ni Tanggol ang kanyang ulo. Malamig at matalim ang titig. Ano ang nalaman mo? Maikli ang kanyang mga salita, ngunit puno ng bigat. Tumibay ang loob ni Punggay. Narinig ko si Rigor at ang mga gerero. Si Kapitan Dimagan ay nasa ilalim ng kanilang kontrol. Kinumpirma ni Aling Maritz. Hawak nila si Santino. Wala silang gagawing mabuti. Tanggol, kailangan mong kumilos. Mariin ang hawak ni Tanggol sa baril. Mababa, ngunit matatag ang kanyang tinig. Alam ko, hindi na lamang ito tungkol kay Santino. Ang mga pakana ng gerero, ang kanilang kapangyarihan, lahat ay dapat masira. Ngunit kapalit nito, buhay natin ang nakataya. Lalong bumigat ang katahimikan. Naunawaan ni Punggay na bawat hakbang ni Tanggol ay hindi lamang para mailigtas si Santino, kundi para ipagtanggol ang buong pamilya. Dito magsisimula ang laban. Taanino. Tama ang hinala mo, bulong ni Punggay. Nakita ko mismo, si Rigor at Kapitan Dimagan ay hawak ng gerero. Hindi nila hahayaang lumabas ang katotohanan. At si Santino, bilanggo nila. Nagdilim ang mukha ni Tanggol. Mariin niyang hinawakan ang kanyang ulo, pinipigil ang naglalagablab na galit. Nanginginig, ngunit matatag ang kanyang tinig. Hindi nila gagalawin ang aking kapatid. Hindi nila gagalawin ang sinuman sa atin. May plano ako, bulong ni Punggay. Ngunit kailangan ko ng iyong kumpirmasyon. Kapag nakapasok ka sa loob ng bilog ni Mayor Guerrero, malalantad natin ang lahat. Ang kanilang transaksyon, ang kanilang mga kakampi, at ang tunay na dahilan kung bakit nila kinuha si Santino. Matagal na katahimikan. Pagkatapos, itinaas ni Tanggol ang kanyang ulo, naglalagablab ang mga mata. Gagawin ko ang lahat. Kung kinakailangan, haharapin ko ang buong pamilya Guerrero. Biglang yumanig ang labas, nabasag ang katahimikan. May tao, bulong ni Punggay, puno ng takot. Hinila siya ni Tanggol sa likod ng lumang istante. 3 anino ang dumaan, mabigat ang mga yapak, malamig ang mga tinig. Sigurado ka bang dito nagtatago ang babae? Tanong ng isa. Malamig ang sagot ng isa pa. Boss, kasama siya ni Tanggol. Utos ng mayor. Hanapin sila. Walang makikialam. Nanigas si Punggay. Siya ang target. Mariin ang panga ni Tanggol. Nakahanda ang baril. Hindi tayo mahuhuli. Ngunit bago siya makaputok, umalingaw-ngaw ang putukan. Bumagsak ang isa sa mga tauhan ng Guerrero. Nagulat sina Tanggol at Punggay. Hindi sila ang bumaril. Mula sa anino, lumitaw ang matangkad na figura, nakaitim. Malakas ang tinig. Tanggol, sabay silang napasigaw. Kuya Amon. Nabasag ang katahimikan. Ang pagbabalik ni Amon ay nagdala ng pag-asa, ngunit kasabay nito, mas mabigat na digmaan. Hingal si Amon, mariing nagbabala. Sinundan nila ako. Narinig kong dadalhin si Santino sa lumang kampo sa bundok. Hindi lang ito pagdukot. May mas malaki silang plano. Nakapakunot ang noo ni Tanggol. Ano ang ibig mong sabihin? Mabigat ang tinig ni Amon. Hindi tayo tinutugis dahil sa krimen. Nagtatago sila ng napakalaking yaman at mga dokumento. Ginagamit nila si Santino dahil siya lamang ang nakakita sa loob ng vault ng Guerrero. Napasinghap si Punggay? Anong vault? Ano ang laman? Mariin ang sagot ni Amon. Mga tala ng dayuhang transaksyon, pangalan ng mga opisyal na binayaran, at mga lugar ng kanilang kalakalan ng tao at armas. Natigilan si Tanggol. Kaya pala, iyon ang dahilan.
Nakita ni Santino ang lahat. Lumapit si Amon, mabigat ang tinig. Tanggol, hindi lang saksi si Santino. Siya ang tunay na apo ni Don Gustavo Guerrero. At ikaw, tumigil siya, mariing tumitig kay Tanggol. Ikaw ang kanyang panganay na anak. Gumuho ang mundo ni Tanggol. Nalaglag ang baril mula sa kanyang kamay. Nanlaki ang mga mata sa hindi makapaniwala. Halos hindi makahinga si Punggay. Hindi ito totoo, bulong ni Tanggol. Mariin ang tinig ni Amon. Ito ang katotohanan. Kaya hindi kanila kayang patayin. Kaya kanila hinahabol. Ikaw ang tagapagmana. Nabigatan ng dibdib ni Tanggol. Yumanig ang kanyang pagkatao. Ngunit bago siya makapagsalita, sumabog ang labas. Apoy, alikabok, at sigawan ang pumuno sa bodega. Sigaw ni Amon. Paparating na sila. Kailangan nating iligtas si Santino bago nila ilipat. Nagliyab ang mga mata ni Tanggol. Kung totoo ito, tatapusin ko ang pamilyang iyon. Nanginginig ang tinig ni Punggay. Tanggol, kung ikaw ang tagapagmana, ano ang gagawin mo? Matagal na katahimikan. Pagkatapos, mariin ang sagot ni Tanggol. Hindi ako magiging halimaw, ngunit sisiguraduhin kong sila ay mawawasak. Una, paki-subscribe at i-like ang video. Pagkatapos, sisimulan na natin ang paliwanag. Ang gabi ay naging larangan ng digmaan ng mga revelasyon at pagtataksil. Bawat hampas, bawat lihim, bawat sigaw ay humila sa kanila palalim sa isang digmaan, kung saan ang kaligtasan ay nangangahulugang harapin ang katotohanan. At ang katotohanan ay mas mapanganib kaysa anumang sandata. Sa mabigat na katahimikan ng gabing iyon, binalot ng takot ang bawat sulok. Nanginginig sina Neneng at Divina, mahina ang bulong ni Divina sa bintana. Hindi pa umuuwi si Wrecky Boy. May masamang mangyayari. Ang kanyang mga matay naghanap sa lansangan, puno ng pangamba. Samantala, pinahinto ni Tanggol at ng kanyang mga tauhan ang isang kotse sa daan. Mula rito, inilabas nila ang isang sugatang lalaki. Tulungan siya, bilis! Utos ni Tanggol. Dinala nila ito sa kanilang taguan. Inihiga upang makapagpahinga. Ngunit matalim ang titig ni Tanggol. Napansin ang kakaiba. Nanginginig ang mga kamay ng lalaki. Nakatago ang takot sa kanyang mga mata. Hindi lamang siya sugatan, may dala siyang lihim. Dahan-dahan siyang tumayo, malamig ang tinig, puno ng banta. Bakit ninyo ako tinulungan? Hindi ba ninyo alam kung sino ako? Tumigil ang lahat. Bumigat ang hangin. Naunawaan ni Tanggol, ang estrangherong ito ang simula ng bagong panganib. Nagpakilala siya. Ako si Alvaro, at alam ko kung sino ang susunod na target. Parang punyal ang kanyang mga salita. Mariin ang tinig ni Tanggol. Sino? Sino ang susunod? Malamig ang sagot ni Alvaro. Nakaplano na. May kukunin silang malapit sa iyo. At ang taong iyon, naputol ang kanyang hininga. Hindi natapos ang pangungusap. Biglang kumatok ng malakas ang pinto. Natigilan ang lahat. Nang bumukas, pumasok si Divina. Luhaan, puno ng takot. Ang kanyang presensya'y nagdala hindi lamang ng dalamhati, kundi ng lihim na kayang yumanig sa kanilang mga buhay. Sa loob, sumiklab ang tensyon. Naglalagablab ang galit ni Tanggol habang nakatayo si Rocky Boy. Mabigat ang dibdib, mabilis ang hinga. Itinatago ni Rocky Boy ang kanyang kahinaan. Lihim na nangakong maghihintay ng tamang oras upang maghiganti. Mariin ang tinig ni Tanggol. Huwag kayong matakot, hindi ninyo kami matatalo. Mahigpit niyang hinawakan ang braso ni Rocky Boy. Pinilit siyang tumayo. Bumigat ang katahimikan. Naghalo ang mga tanong sa mga mata ni Rocky Boy. Ito ba? Ito ba ang gawa ni Tanggol? Lalong bumigat ang hangin. Bawat tingin ay may dalang lihim. Malinaw ang paninindigan ni Tanggol. Walang makakagalaw sa kanyang pamilya. Ngunit sa puso ni Rocky Boy,
May ibang apoy na naglalagablab. Paghihiganti. Tahimik na tanong ni Rocky Boy. Ano ang pangalan mo? Sagot ni Tanggol. Bernard Edge, may kakaibang kislap sa kanyang mga mata, tila may tinatago. Naramdaman ni Rocky Boy ang pagkakataon para sa paghihiganti. Hindi ko malilimutan ang pagkatalo mo sa akin. Ngayon, magbabayad ka. Nanginginig ang kanyang tinig sa pinipigilang galit. Samantala sa lungsod, muling nilapitan ni Hector si Punggay. Simple ang kanyang plano, angkinin ang puso at tiwala nito. Hindi mo ba ako mapapatawad? Mahina niyang tanong. Nag-alinlangan si Punggay. Nakalimutan ko na ang nakaraan, ngunit ipinakita ng kanyang tinig ang pag-aalinlangan. Ngumiti si Hector. Kakantahan ba kita? Malambing ang kanyang tono, parang awit na humihila sa puso ni Punggay. Ngunit sa likod ng lambing ay nakatago ang masamang pakana. Ang tunay na layunin ni Hector ay matuklasan ang kinaroroonan ng Midnight Monster. Tinawag niya ang kanilang cyber expert na si Lito. Agad nagbukas ng laptop upang mag-scan. Mariin ang tinig ni Punggay. Kailangan nating hanapin sila bago sila makaalis ng lungsod. Ilang sandali, lumitaw ang nakakatakot na mensahe sa screen. Alam naming hinahanap ninyo kami. Isang hakbang na lang, kapahamakan na. Natigilan ang lahat. Naunawaan nila, bawat galaw ay minamanmanan at mas mabigat ang banta kaysa inaakala. Samantala, lihim na nagplano si Rocky Boy. Bagaman nagkunwaring mahina sa harap ni Tanggol, nakahanda na ang kanyang bitag. Ang unang target, si Tanggol mismo. Ngunit biglang lumitaw si Bernard Edge mula sa anino. Malamig ang tinig. Rocky, hindi mo alam kung sino ang tunay na kaaway. Natigilan si Rocky Boy. Ang taong akala niyang kasangkapan lamang ay may sariling pakana. Ano ang ibig mong sabihin? Nanginginig niyang tanong. Malamig ang sagot ni Bernard. Hindi palaging si Tanggol ang kaaway. Mas malalim ang larong ito. Muling nagbago ang gabi. Pagtataksil, nakatagong katotohanan, at mga puwersang hindi nakikita ang nagsanib. At nagsisimula pa lamang ang digmaan. Sa gitna ng gabi, ang lumang pabrika ay naging larangan ng anino at lihim. Ang panlilinlang ni Hector ay nagdala kay Punggay sa bitag. Mga armadong lalaki ang naghintay upang ipagtanggol ang imperyo ng Midnight Monster. Mabigat ang tensyon. Bawat hakbang ay puno ng panganib. Mula sa dilim, lumitaw si Damian Cruz. Malamig ang kanyang titig, mariin ang tinig. Ako ang tunay na utak sa lahat ng kaguluhang ito. Malinaw ang kanyang ambisyon. Sakupin ang Midnight Monster, angkinin ang lungsod at durugin si Tanggol. Ang dating personal na paghihiganti ay naging digmaan laban sa isang imperyong hindi nakikita. Umalingaw-ngaw ang putukan, pumuno ng sigawan ang paligid, at bawat tauhan ay napilitang harapin ang kanilang nakaraan. Si Rocky Boy, dating nilamon ng paghihiganti, ay napagtanto na maaaring bumagsak ang kanyang mga kakampi. Si Punggay, nilinlang ni Hector, ay nakulong sa sapot ng panlilinlang. At si Tanggol, ang tagapagtanggol, ngayoy humarap sa kaaway na mas nakakatakot kaysa dati. Lumabas ang katotohanan. Ang Midnight Monster ay hindi ordinaryong tao. Isa itong makabagong entidad, may sariling kamalayan, minamanmanan ang bawat galaw. Hawak ni Damian ang isang aparato upang kontrolin ito. Malamig ang tinig. Ngayon, makikita natin kung sino ang tunay na magwawagi. Natapos ang gabi sa apoy at alikabok. Sumabog ang pabrika. Isang misteryosong tinig sa radyo ang nagbabala. Ang musika'y naglaho na parang sirang pangako na palitan ng ugong ng mga makina. Samantala, sa isang bodega na matagal nang iniwan, biglang kumislap ang mga ilaw. Natigilan sina Garcia at Nina. Hindi dapat may kuryente rito. Ang liwanag ay naglantad ng mas malalim na misteryo. Nanginig si Nina, kumislap ang pilak sa kanyang mga mata bago muling naglaho. Nabitiwan ni Garcia ang kanyang taser, nilamon ng takot.
Lumapit ang isang estrangherong nakaitim. Ako'y mensahero lamang. Ang tunay ninyong kaaway ay nasa harap ninyo. Tumitig siya kay Nina. Bumagsak ang puso ni Garcia. Ang kanyang kasama ay binalot ng mga lihim. Umuga ang gusali sa isa pang pagsabog. Umalingaw-ngaw ang sirena sa lungsod. Muling kumislap ang pilak sa mga mata ni Nina. Nag-isip si Garcia, kaaway ba siya o may mas tayo sa susunod na video. Mag-subscribe kayo lahat, i-like ang video, at manatiling nakaantabay.